Pansit, kamoteng kahoy at kanin. Napaiyak ang bride dahil daw sa simpleng handa. Totoo ba yan? Let us talk about it. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nakita niyo na ito bang nag-viral na photo ng isang bride na nag-iiyak? Kasi nga dahil nga pansit, kamoteng kahoy ang hinanda lang sa reception at saka may lumpia pa yata. O, tignan mo, tulala ang kanyang groom. Bakit ba talaga siya napaiyak? Nung pinag-aralan po namin at nagsaliksik po tayo, siya po ay napaiyak hindi dahil sa hiya, hindi dahil sa handa. Napaiyak siya actually sa tuwa. Dahil matagal na niyang hinihintay ang araw ng pag-iisang dibdib bago sila mag-aido. Ilang taon? 12 taon. Napaiyak sa kaligayahan, hindi po sa sama ng loob, hindi dahil sa hiya. So, ladies and gentlemen, makikita mo talaga, yung parang litrato talaga, hindi tayo pwedeng maging judgmental. Ito yung katanungan. Ano kaya mas maganda? Simpleng paiyak na kasal or magarbong kasal? Ano sa palagay nyo mas maganda? O, yan ang pag-uusapan po natin, ha? So, para sa lahat ng mga taong syempre, kung gusto mo may handaan, birthday, binyag, kasal, debut, kotilyon, okay. So, ang mga simple, ang advantage nito, number one, syempre, mas mura. Pag mas mura kayo, syempre, ito ay magbibigay po ng daan na makakaipon po kayo, makakasave kayo in the future. Diba? Mas maganda, may nalalaan kayong pera na hindi kayo magastos sa inyong wedding or sa inyong party. Number two, less stress. Syempre, ang isang simpleng celebration ay hindi magdudulot po ng malaking stress. Syempre nga, wala ka nang iisipin kung anong kakainin. Ang dapat mag-focus po tayo talaga, hindi yung sa araw lang na yun. Pero kung ano ang pinagdiriwang po natin. And number three, pag simple, mas personal. Ito ay nagbibigay siyempre sa focus sa mag-asawa, hindi yung sa pagkain, hindi yung pagpunta doon. Ano kakainin natin? Pumunta doon tayo para magdiwang. Pero ano naman po, pag may pros yan, may cons. Ang cons naman ng payak at saka simpleng handaan, siyempre, mas kaunti, walang espesyal sa araw na yon. Let's say, malaki ang angkan nyo, yung detalye ng tradisyon, kung saan nais silang magkaroon ng, siyempre, magarbo. Minsan lang kay kasal, tinitipid mo pa. Parang ganun ang mindset. Number two, maaari rin maapektuhan ng mga panauhin. Siyempre, mga panauhin, may expectation yan. Biglaan na lang, yan lang ang kakainin namin. Ay, nako, baka may masabi. At siyempre, baka maging masyadong basic ba? Basic in the sense na magdulot to ng mga tao na mga judgmental. Oo. Kaya nga, ito yung importante, no? Para siguro sa pananaw muna ng mga bisita. Okay, bago yung mag-asawa. Para sa pananaw ng bisita, bakit ba talaga tayo pumunta sa isang wedding? Pumunta tayo doon to be able to enjoy and celebrate with the husband and the wife. Do you agree? Hindi tayo pumunta doon kasi para lang tayo ay kumain. Kung gusto mo lang pumunta sa isang lugar para kumain, pumunta ka na ng restaurant. Pwede ka pang pumili ng menu. Pero kung ikaw ay pupunta, kung ano man ang ihain at kung anong kakayanan na mag-asawa, kailangan nating bukas loob na tatanggapin. Huwag na tayo mag-comment. Do you agree? Pero ito naman po, sa buhay mag-asawa naman, pwede kayo mamili na magarbo nga ang kasal nyo, pero ang mangyayari, pulubi later. Or simple lang ang kasal nyo, pero may ipon naman later. Ano sa palagay nyo ang mas maganda? As a matter of fact, yan po yung sinulat ko, one of my chapters in this book, na Diary of a Pulubi, Chapter 2. Magarbong kasal now, pulubi later. Basahin nyo na lang po yan. Pero para sa akin po, no, tama po ang ginawa ng mag-asawang ito. Aside from naiyak siya dahil nga sa tagal ng kanyang paghihintay, kahit na simple lang po ang handa nyo for the wedding, okay lang po siya. Bakit? Ako naniniwala ko, you should prepare more for the marriage rather than the wedding, di ba? Marriage is a one-day event, but marriage is a lifelong commitment. Ang dapat paghandaan po natin yung buhay mag-asawa, hindi lang yung araw ng kasal. No offense meant. Sa lahat ng mga taong dadalo. Una, lahat ng mga taong dadalo, yung kinain po natin bukas nasaan na. Wala na, eco-friendly na, 'di ba? Pangalawa, maalala mo pa ba after 5 years, 10 years kung anong hinanda mo at anong kinain mo? Hindi na. Pero ang maalala po ng tao, 'di ba? Yung kasiyahan, yung memories, yung video, yung photo po. Paano ba nag-celebrate? Paano ba nagbigay ng parangal sa mga magulang? Yun po ang mahalaga. Kaya mga friendship, wag po tayo mahiya. Pag dumating po ang panahon, sa panahon ng kagipitan, hindi natin kayang bumili at magpaparty ng ganong kalaki. Sa huli, mas maganda siguro piliin ang simple kaysa magarbong kasal. Pero hindi naman nagtatagal, 'di ba? Ang pinaka-importante po ay pagiging masaya, makabuluhan ang pagdiriwang, nandoon ang pagmamahalan at pagkasundo sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan.
Ay! Ano masasabi nyo, mga friendship? Pakitype lang sa comment section. O, anong mas okay sa inyo? Magarbo ang kasal, pero utang naman. Stress naman. Or, simple lang ang kasal, pero the stress, at the same time, may ipon na titira. Pakicomment na lang sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.